Good evening. Maliligo muna ako ngayon. Marunong na si Mama mag-voice over. So anyway, papaliguan ko na dyan si Mama kasi past 8 na. And ngayon, sobrang init. Para mamaya, pagtulog niya, hindi siya iiyak kahit malamig. Minsan, ang ginagawa ko bago matulog, hinihilot ko yung kamay niya, tsaka yung legs niya. So makikita nyo yung legs ni Mama maliliit na, hindi na ganong dati. So story time muna tayo before kasi nung maliliit pa kami si Mama, kahit yung mga kapitbahay namin nagsasabi na napakalinis daw ni Mama sa lahat ng bagay. Nung nagkasakit siya, ang sabi naman, siguro nakuha daw yun ni Mama. Itong sakit niyang Parkinson's, sobrang kalinisan sa sarili. Sabi ko naman sa kapitbahay namin, hereditary kasi. Yung kapatid niya, naalagaan ko din yun, si Uncle Marshall. Wala na siya ngayon. Meron din siyang katulad sa kanya na Parkinson's. Sabi ngayon sa akin ni Mama, yung sakit niya daw na Parkinson's, nakuha niya sa nanay niya. Ma, anong feeling na yung may sakit kang Parkinson's? Anong feeling mo? Anong namamatian mo? Makulog, tapos matanglay. Kaya sige mo ang pag-ibi mo na sana. So, ngayon alam nyo na kung ano ang sakit na Parkinson's. So kung may kakilala kayo na katulad ni Mama na meron ding Parkinson's at kayo ang nag-aalaga, so based on my experience, kailangan talaga ng napakahabang pasensya. Kasi kahit anong oras, nagdi-trigger siya. Kahit na yung pagtulog mo, sa kalagitnaan ng pagtulog mo, pag si Mama umiyak, sobra talaga, wala siyang pinipiling oras. Halos, based on my experience na rin, na halos 6 years ko nang inaalagaan si Mama. May minsan nga na alauna na madaling araw, 2:00, 3:00, kada oras umiiyak siya. Kasi hindi ko pa naiintindihan kasi nung first 2-3 years, hindi ko pa siya gaano naiintindihan. Siyempre, bago-bago pa lang ako noon, hindi ko pa alam kasi wala naman akong alam sa mga bagay na ganyan. Siguro nga, calling ko na din yung pag-alaga ng magulang kasi yung papa ko before, isa din ako sa nag-alaga sa kanya, ako din nagpapaligo sa kanya noon. Kaya sa lahat ng mga anak o sino man na nag-aalaga sa may mga sakit, saludo po ako sa inyong lahat. Alam kong mahirap pero kinakaya natin. Kasi wala namang ibang mag-aalaga kundi tayo din na mga anak. Kaya sa lahat ng mga anak na nakikita pa at nakakasama pa yung mga magulang nila, so habang nakikita nyo pa at nakakasama at nakakausap, pahalagahan nyo. Dahil hindi habang buhay, makakasama mo sila.